Kabanata 21. Pagpasok ni Severin sa Pearlite Island, inobserbahan niya ang kilos ni Emery gamit ang kanyang divine senses at nakita siyang sumusunod habang hawak ang token. Bahagyang nabawasan ang kanyang pag-aalangan sa guro ni Emery na si Daniela dahil pumasok si Emery ng kusa. Magkaiba ang pinipilit at kusang kilos, at hindi lugar ng sinumang dayuhan na humusga rito. Matapos niyang i-withdraw ang divine senses, ngumiti si Severin sa sarili at naisip, magiging kapaki-pakinabang si Emery sa pagtulong sa paggawa ng 6th grade low rank at medium rank na mga pil. Makakatulong iyon upang makapag-focus ako sa breakthrough sa pagiging 7th grade alchemist. Nabuo ang motibasyon ni Severin sa ideya. Bagamat ang kanyang mataas na status bilang 6th core disciple ay nagdulot ng inggit mula sa ordinaryong mga disipulo, alam niyang patuloy ang lumalaking responsibilidad niya. Ginugol niya ang kanyang araw sa pag-eensayo, pagpapahusay ng kakayahan sa pakikipaglaban, o paggawa ng mga pil upang makamit ang inaasam na breakthrough sa 7th grade alchemist. Dati, may bakanting oras siya matapos ang seclusion para tumulong gumawa ng pil para kay Dayan at sa iba pa. Ngunit may isa pang responsibilidad na nakabinbin matapos niyang tanggapin ang kahilingan ni Miles. Bukod sa pag-eensayo at paghahanda para sa breakthrough sa 7th grade alchemist upang maghanda sa ika-8 at 9 na palapag ng Alchemy Tower, kailangan din niyang maghanap ng Heptagold Energy para sa Sky Soil Heptagold Sword Energy Technique at magturo sa mga disipulo ng 7th Mountain. Ramdam na ni Severin ang pagkakaroon ng sakit ng ulo sa dami ng tungkuling ito. Dumating si Emery sa tamang panahon dahil maaari niyang ipaubaya sa kanya ang ilang responsibilidad at gamitin ang dating status niya sa 6th Mountain. Kapag si Emery na ang humawak sa pag-refine ng 6th grade pills, makakapokus si Severin sa pagiging 7th grade alchemist. Samantala, hindi alam ni Emery ang plano ni Severin na gawing libreng lakas paggawa siya. Habang sumusunod siya sa formation papasok sa isla, ang malapanaginip na mist at masaganang spiritual energy sa paligid ay lumikha ng halos pangarap na kapaligiran. Ang enerhiya sa paligid ay tila dumadaloy sa kanyang katawan sa bawat hininga. Medyo namangha siya sa nakita, sa spiritual dance na hangin, sa lunti ang mga puno, at sa dami ng mga halamang gamot na parang damo sa daanan. Hindi makapaniwala, lahat ba ng core disciples ay may ganitong isla para tirahan? Mas matindi ang enerhiya dito kaysa sa 6th Mountain. Habang nagpapatuloy si Emery at sumusunod kay Severin patungo sa courtyard garden, napansin niya sina Dayan at ang iba pang asawa nito. Ang kanilang kagandahan ay maihahambing sa kay Celeste, at hindi maiwasang makaramdam siya ng kakulangan sa sarili kahit na siya ay itinuring na pangalawa sa pinakamagandang babae mula sa 6th Mountain. Hindi ko akalain ang kagandahan nila. Napakaganda nina Dayan, Gilda, Sofia, at Sheila sa bawat aspeto, at kahit si Celeste ay mapapansin iyon. Habang pinangunahan siya ni Severin patungo sa courtyard garden, napansin ng kanyang mga asawa ang presensya ni Emery. Kilala nila siya bilang babaeng hinarap si Severin sa contest sa Alchemy Tower, at palagi silang sumuporta kay Severin na talunin siya. Ang kanyang pagbagsak mula sa karangalan at kasuotan na parang katulong ay nagdulot ng tanong. Lumingon si Dayan kay Severin at nagtanong, bakit siya nakasuot ng ganyan? Mula ngayon, magiging katulong ko siya, ani Severin ng hayagan. Ang diretsyo niyang sagot ay nagulat sila ng kaunti. Bagamat alam nila ang dating postahan ni Emery, hindi nila inasahan na itutuloy niya ang salita at magiging katulong niya. Ang karaniwang mahinahon na si Gilda ay nagpahayag ng kanyang pangamba. Mukhang hindi magandang ideya ang pagpapakulong niya bilang katulong. Maaaring magdala iyon ng kahihiyan sa 6th Mountain kung kumalat ang balita. Naiintindihan ni Severin ang dahilan sa likod ng kanilang pag-aalala at nginitian sila bilang katiyakan. Samantala, si Emery ay nagpakita rin ng katiyakan kay Gilda. Isa lang itong postahan. Natalo ako kay Severin, kaya obligasyon kong tuparin ang aking bahagi ng postahan. Ang katatagan sa kanyang sagot ay nagpakita na tila kusang loob niyang ginawa iyon. Lahat sila ay tumayo at lumapit kay Emery. Bilang unang asawa, may masikasong ugali si Dayan na nagbigay ng ginhawa sa lahat. Ngumiti siya at nagmungkahi, huwag mong isipin ang sarili mo bilang katulong. Makisama ka na lang sa amin bilang isa sa amin.
Sumang-ayon sina Gilda at Sheila kay Dayan at nagbahagi rin ng opinyon. Siya ay henyo ng Sixth Mountain, Severin. Hindi mo ba iniisip na baka masama ang magiging impresyon sa lahat kung siya ang maging katulong natin? Nadama ni Emery ang paggalang sa kanya bilang kapantay kaysa bilang katulong. Bagamat kailangan niyang buuin ang tapang para tuparin ang kanyang bahagi ng pastahan, hindi may kakailan na nahihiya o natatakot siya. Ang mga salita nila ay naging malaking ginhawa para sa kanya. Ngumiti si Severin sa kanilang interaksyon at kinuha ang mga materyales para sa Crystal Spring Peel. Sinabi niya kay Emery, ang aking mga asawa ay nagbigay ng paliwanag, kaya hindi mo kailangan gampanan ang tradisyonal na tungkulin ng katulong. Ang kailangan mo lang ay gumawa ng mga peel para sa kanila. Ayos lang sa akin iyon. Sagot ni Emery habang inihiwalay ang mga materyales at sumang-ayon ng walang alinlangan. Natuwa sina Dayan at ang mga babae sa kasunduan. Nagkataon na naubos na namin ang mga Crystal Spring Peels na ginawa mo dati. Inaasahan namin ang paggawa mo ng mga peel. Oo, natapos na namin ang 7 o 8 sa mga iyon pagkatapos ng breakthrough namin noong nakaraang araw. Nagulat si Emery sa ganitong casual na paggamit ng Crystal Spring Peels. Tiningnan niya si Dayan na hindi makapaniwala. Pagkatapos ay lumingon kay Severin at nagtanong, 7 o 8 sa kanila. Parang candy lang. Sa isip niya, ang Crystal Spring Peel ay isa sa pinakapinapahalagahan na peel sa sekta. Karaniwang walang pribilehyo ang elite disciples na makakuha ng marami. Kahit ang isang tao sa kanyang pribilehiyadong posisyon ay hindi may isip na may kakayahang kainin ang mga peel na parang candy. Ngunit napagtanto niya na mayroon silang ganitong luho dahil sa alchemical na galing ni Severin. Ang labis na gulat sa mukha ni Emery ay nagdulot ng tawa kina Dayan at sa iba pang babae. Bilang panganay sa kanila, tumayo si Dayan at nagsabi na lahat ito ay dahil kay Severin. Hindi sana namin nagawa ang ganitong mabilis na breakthrough kung wala ang kanyang kakayahan sa alchemy. Tumanggo sina Gilda at ang iba ng buong puso ng marinig iyon. Bagamat may pribilehiyo silang manirahan sa Pearlite Island, ang mga pinagkukunang pampasanay na natatanggap nila ay ayon sa karaniwang standard ng normal na disipulo, 2 6th grade low-rank pills bawat buwan at ilang spiritual stones. Ang makagawa ng breakthrough sa ika-4 na level ng Supreme Saint gamit ang limitadong resources na iyon ay mahirap, kung hindi man halos imposibleng gawin. Na-predict na ni Emery iyon, at tumingin siya sa mga babae nang may inggit. Ang pagkain ng 6th grade pills na parang candy ay isang luho na hindi ma-imagine, at tiyak na magugulat ang lahat ng nasa labas ng Pearlite Island. Buti na lang at nagawa ni Emery na pakalmayan ang sarili ng mabilis dahil sa kanyang karanasan. Napansin niya rin na naabot na ni Dayan at ng mga babae ang level 4 Supreme Saint sa loob lamang ng kalahating taon. Puno sila ng enerhiya, at may matibay na pundasyon din. Nang sumali si Emery, nagawa lamang niyang mag-breakthrough sa level 2 Supreme Saint sa loob ng kalahating taon. Dahil dito, kahit siya ay isang apprentice ni Daniela, hindi maiwasang mainggit sa tumitinding aura ng level 4 Supreme Saint ng mga babae. Matapos ilagay ang Crystal Spring Peel na iniabot ni Severin sa kanya, sinabi ni Emery kay Dayan na kakapasok mo lang ba sa sekta sa loob ng kalahating taon? Oo, sagot ni Dayan nang may bahagyang pagkalito. Tumingin si Emery kay Severin nang may halo ng kawalan ng pag-asa at emosyon. Ang makagawa ng breakthrough sa level 4 Supreme Saint sa loob lamang ng 6 na buwan ay isang tagumpay na tiyak magdudulot ng inggit sa ibang disipulo. Pinagaan ni Dayan ang kanilang achievement. Masyado kayong mabait. Hindi naman ito ganoon kahalaga. Siguro marami pang tao sa sekta na mas malakas kaysa sa amin. Napatunganga si Emery nang marinig ang sinabi ni Dayan na hindi ito mahalaga. Magsasalita pa sana siya nang biglang nagsalita si Severin. Well, since ikaw na ang aming katulong, iwan ko na sa iyo ang paggawa ng Crystal Spring Peels. Kung mahirapan ka o kailangan ng tulong, huwag kang mahihiyang magtanong sa akin. Naiintindihan, sagot ni Emery. Tumanggo si Severin nang may kasiyahan. Bagamat unang hindi komportable si Emery sa paligid ni Dayan at ng iba, unti-unti siyang nakisama sa kanila nang makilala niya sila ng mabuti. Gayunpaman, masigasig pa rin siyang tinapos ang mga gawain na inatas ni Severin sa kanya.
Ilang araw ang lumipas, nakaupo si Emery sa harap ng isang furnace sa isa sa mga wooden houses sa Pearlite Island. Isang dosenang green pills ang lumutang sa harap niya. Matapos ang ilang araw ng masipag na trabaho, nakahinga siya ng maluwag at sinabi na, "Nagtagumpay ako." Naantala ang progreso ni Emery sa alchemy matapos matalo kay Severin, at dahil sa trauma ng pagkatalo, madalas niyang masira ang kanyang mga susunod na crafting sessions. Nakakagulat, ang pagtupad sa kanyang pastahan at pagiging katulong ni Severin ay tila nakatulong sa kanya na harapin ang trauma ng pagkatalo. Napakaayos ng proseso ng paggawa, na siya mismo ay nagulat. Bagamat nanatili sa mababang rate na 30% ang tagumpay ng Crystal Spring Peel, kontento na si Emery sa kanyang nagawa. Sa panahong kinailangang harapin ni Emery ang kanyang panloob na trauma, mahirap ang mapanatili kahit 30% na tagumpay sa paggawa ng 6th grade low-rank Crystal Spring Peel. Ilang furnace ang muntik ng masunog at hindi na magamit sa panahon ng refinement. Babalik ako sa aking pinakamagaling na kakayahan kung magpapatuloy ito, naisip ni Emery. Nawala na rin ang natitirang sama ng loob niya kay Severin. Matapos mag-stretch, maingat niyang isinara sa kahon, ng 12 Crystal Spring Pills. Matapos makumplito ang gawain, binuksan niya ang pinto at pumasok sa garden courtyard. Doon, nakita niya si Severin at ang iba na nakaupo sa mga upuan at nagbabasa ng libro. Nilapitan ni Emery sila at inabot ang kahon, sabay sabi na, "Heto ang mga pills." Inilagay ni Severin ang kanyang guidebook tungkol sa mga lugar sa labas ng South Sky at kinuha ang kahon. Binuksan niya ito at nakita ang 15 Crystal Spring Pills sa loob. Matapos ang maikling inspection, napangisi siya at isinara ang kahon. Inihagis niya ito kay Dayan at sa mga babae bago nagsabi na, "Hindi sapat ang kalidad, at mababa rin ang success rate. Henyo ka pa naman. Bakit parang napakaraming effort ang kailangan para gawin ang Crystal Spring Pills na ito?" Ipinahayag ni Severin ang kanyang pananaw at labis na hindi nasiyahan sa kinalabasan. Napansin niya ang pangkaraniwang kalidad ng karamihan sa pills, ang dami ng impurities, at mababang success rate na may dalawa lamang na superior quality pills. Nanginginig si Emery nang marinig yun. Bago pa siya makapagsalita, nagdagdag si Severin na, "Tuturuan kita." Nagsimula siyang ibahagi ang kanyang karanasan at kaalaman sa paggawa ng Crystal Spring Peel. Bilang 6th grade high-rank alchemist na nakatanggap ng kaalaman mula sa Alchemy Tower, ang gabay ni Severin ay makakapagpataas ng kaalaman ng isang junior alchemist ng malaki at makakapagbigay inspirasyon sa kanila. Ang orihinal na pakiramdam ng kahihiyan ni Emery ay napalitan ng gulat at excitement habang ibinabahagi ni Severin ang kanyang karanasan. Bagamat hindi siya sigurado sa ilang aspeto ng proseso ng paggawa, agad niyang naunawaan ang mga prinsipyo sa gabay ni Severin. Nagsabi siya ng may pasasalamat na, "Naintindihan ko na, hindi ko inakala na ganito pala ginagawa ang peel. Salamat sa iyong gabay." Sa sandaling iyon, nagkaroon siya ng sulyap sa kahangahangang kakayahan ni Severin sa alchemy. Naalala ni Emery ang inggit na naramdaman niya nang pumasok si Severin sa Alchemy Tower ilang buwan na ang nakalipas. Noon, siya ay isang 6th grade alchemist lamang na kaya gumawa ng 6th grade low-rank pills sa karamihan. Ngunit 2 buwan lang ang kailangan niya para makagawa ng elite quality Crystal Spring Peel. 3 buwan pagkatapos, nagulat ang buong sekta nang maabot niya ang ika-7 palapag ng Alchemy Tower. Dati, inisip ni Emery na swerte lang ang mga tagumpay niya, ngunit tunay niyang naunawaan ang kakayahan ni Severin matapos makatanggap ng kanyang gabay. Bagamat dati limitado lamang sa 30% ang success rate niya sa Crystal Spring Peel, nagbago yun nang ituro ni Severin ang kanyang mga pagkakamali. Nais na niyang subukan muli dahil naniniwala siya na maaari niyang maabot ang matatag na 50 hanggang 60% na tagumpay. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2005. Matapos pigilan ang kanyang excitement, magalang na nag-gesture si Emery kay Severin at sinabi na, "Hindi ko maiwasang magtaka kung gaano nakalayo ang naabot mo sa alchemy. Pakiramdam ko ay na-enlighten ako sa iyong payo.
Ang masiglang tingin ni Emery ay nagpatunay kay Severin na ngumiti ng kalmado. Nagsabi siya na naghahanda ako para maging 7th grade alchemist. Halos 2 buwan na ang nakalipas mula nang maging 6th grade high-rank alchemist si Severin, at matapos niyang maunawaan ang kaalaman na ipinasa sa kanya mula sa Alchemy Tower, mas malinaw na sa kanya kung paano maging 7th grade alchemist. Ayon sa kanyang pagtataya, hindi magtatagal bago niya ito makamit. Namangha si Emery nang malaman na naghahanda na si Severin na maging 7th grade alchemist. Sa kaalaman niya, 6th grade medium rank alchemist lamang si Severin noong natalo siya sa kanya sa contest. Ang makita siyang malapit ng mag-breakthrough ay nagbigay sa kanya ng impresyon na ang mga breakthroughs sa alchemy ay dumarating ng natural sa kanya. Bilang isang henyo mula sa 6th Mountain, isa siya sa mga mas talentadong individual, ngunit halos 2 taon ang kailangan niya para umakyat mula 5th grade high-rank alchemist hanggang 6th grade alchemist. Sa kasalukuyan niyang estado bilang 6th grade medium rank alchemist, wala siyang ideya kung gaano katagal ang kailangan niya para maabot ang 7th grade alchemist. Marahil ang pagdating sa Pearlite Island ang tamang desisyon, naisip ni Emery. Ang katahimikan ni Emery ay nagpasabi kay Severin kung may alinlangan siya, kaya nagsabi siya na, "Mayroon ka pa bang hindi naiintindihan?" "Wala na, ayos lang sa akin sa ngayon," sinagot ni Emery matapos makabalik sa sarili niyang isipan. Tumango si Severin at kumuha ng maraming alchemy materials na iniabot kay Emery. "Kailangan mong gumawa ng ilang crystal spring pills kada 2 linggo." Gusto ni Severin na si Emery ang gumawa ng mas maraming crystal spring pills habang siya ay nakatuon sa kanyang nalalapit na seclusion. Sumunod si Emery sa kanyang utos at nagsabi na naiintindihan. Habang pauwi na si Emery sa kanyang living quarters, isang biglang simoy ng hangin na sa loob lamang ng ilang segundo ay lumakas ng labis, dumaan sa Pearlite Island. Ang mga graba ay umakyat sa hangin, at isang maliit na mountain-sized vortex ng spiritual energy ang lumitaw sa itaas ng Pearlite Island, kasabay ng madidilim na ulap at malakas na hangin. Isang nakakatinding kidlat ang sumabog, at isang pilak na linya ng kidlat ang dumaan sa makakapal na ulap. Sa bawat sandali, mas tumataba ang mga ulap sa itaas ng Pearlite Island, na tinatabunan ng garden. Nauunawaan ng lahat ang phenomenon bilang tanda ng nalalapit na breakthrough, ngunit ang tindi ng thunderstorm ay walang kapantay. Si Severin, ang kanyang mga asawa, at si Emery lamang ang hindi nasa seclusion, kaya't nagtaka sila kung sino ang maaaring nagdulot ng napakadramatikong breakthrough. Paano makakagawa ng ganitong nakakatakot na thunderstorm ang isang ordinaryong Supreme Saint? Itinuro ni Severin ang kanyang divine senses sa ibaba ng spiritual vortex. Doon, nakita niya ang isang maliit na figure na nakaupo ng cross-legged sa training room, na napapalibutan ng mga pagsabog ng divine light. Ang figure ay maihahalin tulad sa black hole na nilulo ng spiritual energy mula sa vortex, at ang aura ng figure ay ngayon ay malapit nang umabot sa antas ng Supreme Saint. Tumayo si Severin mula sa upuan at seryosong sinabi kay Diane at sa kanyang mga asawa na si Celine ay malapit nang magkaroon ng breakthrough sa Supreme Saint. "Ano?" Lahat ay nagulat. Bawat isa sa mga asawa ni Severin ay tumayo isa-isa. Tinitigan ni Diane ang madilim na ulap na tinatabunan ng liwanag pati na rin ang malakas na aura ng kidlat na nasa loob nito. Bagamat level 4 Supreme Saint siya, nai-intimidate pa rin siya sa tanawin. Bilang ina ni Celine, hindi niya maiwasang magtanong ng may kaba. Bakit may mga kidlat na lumilitaw kung si Celine ay simpleng nagbi-breakthrough lamang mula Royal Saint patungong Supreme Saint? Maging si Severin ay medyo naguluhan rin dito. Nang una siyang nakapag-breakthrough mula level 9 Royal Saint hanggang Supreme Saint, limitado lamang sa isang vortex ng spiritual energy ang mga phenomena. Walang mga kidlat na lumitaw. Gayunpaman, ang breakthrough ni Celine ay parabang ang mga kidlat sa langit ay anyo ng banal na parusa. Huminto si Emery sa kanyang paglakad at nagbigay ng pampulakas loob kay Diane nang makita ang kanyang nababalisa na ekspresyon. "Ito ay isang magandang bagay, at walang dapat ikabahala." Sinabi niya rin, batay sa sitwasyon, "Naniniwala akong ang taong nag-breakthrough ay nagising sa isang napakalakas na talento na tila hindi tugma sa natural na kaayusan. Kaya lumitaw ang mga kidlat." Sa totoo lang, naiinggit si Emery.
Ang hindi pagkakatugma sa langit at lupa ay tanda na ang taong nagbi-breakthrough ay nagkaroon ng napakakatakot na talento. Sa kasaysayan ng pagtatatag ng Ronde 1 sect, tanging ang mga practitioner na nakapagdulot ng ganitong galit ng kalikasan ang tinagurian bilang mga pinagmulan ng sekta. Ang paliwanag ni Emery ay nagdulot kay Dayan ng mas malaking kaba kaysa kapanatagan. Pakisuyong humanap ng solusyon, Severin. Bata pa si Celine. 8 taong gulang pa lamang siya. Hindi natin pwedeng hayaang makatanggap siya ng ganitong nakakatakot na parusa. Sa mata ni Dayan, ang banal na parusa ay tila napakakatakot na puwersa na hindi niya maipaliwanag kung paano makakaraw si Celine sa ganitong edad. Hindi nagtagal, nagpanik din sina Gilda, Sheila, at Sofia. Ang kanilang pagkabahala ay nagudyok kay Severin na pakalmayan sila. Huwag kayong magpanik. Sisiguraduhin kung ayos lang ang aking anak. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang divine senses upang balutin ang kwartong kinaroroonan ni Celine upang masubaybayan ang kanyang kalagayan. Orihinal na nais ni Emery na batiin si Severin at ang iba, ngunit nagulat siya nang malaman na 8 taong gulang lamang si Celine. Lumiit ang kanyang mga pupils sa gulat at napabulalas, "Anak mo." Ang taong nagkakaroon ng breakthrough na ito ay 8 taong gulang lamang na anak mo. Ang gulat ni Emery ay nagdulot ng nababalisa na mga tingin mula kay Dayan at sa iba pang mga babae. Sumagot si Severin ng walang ekspresyon, "Oo, 8 taong gulang lamang siya." Lumaki ang mga mata ni Emery at bumuka ang kanyang bibig. Walang salita ang makapaglalarawan sa kanyang naramdaman nang marinig iyon. Hindi maisip na ang isang 8 taong gulang na bata ay malapit ng makapag-breakthrough sa Supreme Saint. Tanging iniisip niya ay walang hangganan ang talino dito sa Pearlite Island. Si Severin ay may pambihirang talento sa alchemy, kahangahangang kakayahan sa swordsmanship, at isang divine constitution na kilala bilang Chaotic Constitution. Ang madidilim na ulap ay isang kakaibang phenomena, at malamang na makakakuha rin ng isang natatanging pambihirang talento ang kanyang anak na babae. Ang lalong nakakatakot na pangyayari ay unti-unting sumaklaw sa kalangitan sa ibabaw ng Pearlite Island. Bawat pagputok ng kidlat at kulog ay nagpadala ng shockwave sa puso ni Emery. Ang kaalaman na 8 taong gulang lamang si Celine ay nag-iwan sa kanya ng pagkabigla. Sino ang mag-aakala na ang isang 8 taong gulang na babae ay maaaring maging Supreme Saint? Kung lalabas ang balita, siguradong magugulat ang lahat sa South Sky. Sa paghahambing, nagsimula pa lamang mag-ensayo si Emery sa ganoong edad. Ang ganitong pambihirang talento ay maglalagay sa kanya bilang isa sa pinakamahusay sa buong Ronde 1 sect. Ang ideya na ang isang bata ay makakamta ng Supreme Saint sa ganoong murang edad ay walang kapantay, at tanging mga nangungunang henyo mula Midland ang maaaring makamit iyon. Hindi alam ni Severin ang pagkagulat ni Emery at nanatili siyang nakatuon sa breakthrough ng kanyang anak. Ang mga kidlat sa ibabaw ng Pearlite Island ay tumindi at lumikha ng tanawin parang katapusan na ng mundo. Kahit si Severin, na karaniwang kalmado, ay hindi maiwasang mabahala para kay Celine. Ang kanyang divine senses ay bumalot sa kwarto ni Celine at nanatiling nakabantay sa anumang abala na maaaring makasagabal sa breakthrough ng kanyang anak. Habang lumalala ang nakakatakot na phenomenon, ang lahat ng disipulo at elders sa Ronde 1 sect ay nagising. Ang Sixth Mountain ang pinakamalapit sa Pearlite Island, at si Celeste, na nakasuot ng asul at may malaanghel na hitsura, ay nakaupo sa harap ng kanyang furnace. Nang mapansin niya ang madidilim na ulap sa labas, bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon at nasunog ang mga materyales sa loob ng kanyang furnace dahil sa pagka-distract. Ito ba ay isang tribulation? Tanging ang pinakamahuhusay na henyo ang haharap sa ganitong tribulation kapag nag-breakthrough, bulong ni Celeste, iniisip ang pambihirang talento ni Severin. Iniwan niya ang kanyang nasunog na herbs sa furnace at agad na nagtungo sa Pearlite Island. Si Daniela ay orihinal na nagplano ng training sa seclusion. Kamakailan ay masaya siya matapos matagumpay na payuhan si Emery. Bagamat alam niyang nakakahiya para sa iba na malaman na ang henyo tulad ni Emery ay naglilingkod kay Severin bilang isang maid, batid ni Daniela na natanggap ni Severin ang kaalaman mula sa ikapitong palapag ng Alchemy Tower. Dahil dito, umaasa siya na baka may bahagi ni Severin ang ilang kaalaman sa alchemy kay Emery.
Kung magsusumikap si Emery sa paglilingkod at hihingi ng payo sa alchemy, maaaring maging bukas palad si Severin na ibahagi ang kaalaman sa kanya. Iyon mismo ang dahilan kung bakit pinayagan ni Daniela si Emery na pumunta sa Pearlite Island. Kapag natanggap ni Emery ang kaalaman at naging 8th grade alchemist, makikinabang din si Daniela. Nasa malalim siyang imahinasyon nang biglang nagulat siya sa phenomenon. Ang makapal na ulap at kumikislap na kidlat ay labis na ikinagulat ni Daniela. Ito ba ay isang Thunderbolt Tribulation? Bulong niya sa hindi makapaniwala. Nakikilala ito bilang tanda ng isang henyo na may pambihirang talento. Sa kanyang pagkaunawa, ang ganitong pambihirang kalidad ay karaniwang limitado lamang sa mga napakatatalinong individual sa Midland. Ang mga taong ito ay may golden lot uses sa energy core pati na rin ang pisikal na kakayahan at dugo ng immortalidad. Naintriga at na-curious si Daniela at mabilis na umalis sa hall upang hanapin ang pinagmulan ng Thunderbolt Tribulation. Medyo nabigla si Daniela nang makita niyang ang pinagmulan ay malamang Pearlite Island. Hindi ba iyon ang direksyon ng Pearlite Island? Maaari kaya si Severin ang sanhi ng Tribulations? Sa isip ni Daniela, halos parang Diyos si Severin dahil sa kanyang chaos constitution, pagiging isang prodigious alchemist, at ang kakayahan sa swordsmanship na pinagsama sa isang katauhan. Isang pambihirang kombinasyon sa buong South Sky, at si Carl, ang unang core disciple, marahil lamang ang maihahambing kay Severin. Kung madyay gising pa ang ibang talento ng batang iyon, idolohin siya ng mas batang henerasyon ng mga disipulo sa South Sky, bulong ni Daniela sa sarili. Nang mawala ang pagtataka sa kanyang puso, agad siyang lumipad pataas at naging isang sinag ng liwanag patungo sa Pearlite Island. Marami sa mga elders ang tumugon sa halos parehong paraan tulad ni Daniela. Sa 7th Mountain, abala si Miles sa pagtuturo ng swordsmanship sa mga disipulo nang mapansin niya ang mapaminsalang ulap sa ibabaw ng Pearlite Island. Naglakas loob ang kanyang mga mag-aaral nang makilala nila ito bilang Thunderbolt Tribulation ng langit at lupa. Siya ay nagulat kung hindi man ay higit pa kaysa kay Daniela. Matapos ang maikling pagkabigla, nakabawi siya at lumipad palayo. Patuloy na magsanay kayo, babalik ako agad, sabi niya. Siya ay naging isang bahaghari at nawala sa kalangitan. Ang paglitaw ng Thunderbolt Tribulation ay ikinagulat ang buong Grundy Uno sect. Tumigil si Rowan ng 8th Mountain sa kanyang proseso ng paggawa ng kagamitan at agad na nagtungo sa Pearlite Island. Nagulat din si Ingrid Sahil, Peak Master ng 9th Mountain, at lumipad patungo doon. Sinundan din siya ng iba pang mga Peak Master mula sa iba pang bundok. Maging si Oscar, ang leader ng sekta na nagpapahinga sa First Mountain, ay naalerto habang inaayos ang kanyang pakiramdam sa kapangyarihan ng langit at lupa sa paligid ng sekta. Ang mga Royal Paragons ay kayang i-attune ang kanilang sarili sa kapangyarihan ng langit at lupa habang sabay na nagsasanay sa kanilang kakayahan. Iba iyon sa normal na practitioners. Bilang isang Royal Paragon, napakalakas ng divine senses ni Oscar na kaya niyang maramdaman kahit ang pinakamaliit na paggalaw ng isang dahon ng damo sa hangin sa loob ng 10,000 milya mula sa sekta. Ang phenomenon sa ibabaw ng Pearlite Island ay nakagulo sa kapangyarihan ng langit at lupa at agad na nakakuha ng atensyon ni Oscar. Sa kanyang pagkagulat, sambit niya, hindi ba iyon mga mapaminsalang ulap? Makakakita kaya ang sekta ng kapanganakan ng isa pang henyo? Bilang leader ng sekta at isang level 8 Royal Paragon, mahirap pigilan ang kanyang excitement. Tanging isang henyo na kayang mag-trigger ng Thunderbolt Tribulation ang maituturing na pambihira sa South Sky. Sandali lang, mula sa Pearlite Island iyon. Nang makita niya ang pinagmulan ay lumiit ang kanyang mga mata at nabigla ang kanyang mukha. Sa sandaling iyon, kapwa nabigla si Oscar tulad ni na Daniela at ng iba pa. Nagising kaya si Severin ng isa pang pambihirang talento. Naniniwala si Oscar na posible iyon. Nang aksidenteng magising si Severin ng kanyang sword wheel sa 7th Mountain Sword Tomb, ito ay sumiklab libu-libong milya pataas sa langit at humiwalay sa hangin. Ito ay naging usap-usapan ng maraming elders ng sekta. Natural, narinig din ni Oscar ang insidenteng iyon, dahil ang lahat ng nangyayari sa Grundy Uno sect ay hindi maikukubli sa kanyang pansin.
Ipinihit niya ang kanyang tingin mula sa Thunderbolt Tribulation at hinaplos ang kanyang balbas. Interesante ito. Ang ganitong kakilakilabot na tribulation ay maaari lamang magpahiwatig ng natatanging divine constitution o isang bagay na kahawig ng immortal bloodline ng Midland. Dapat akong pumunta doon at alamin ang sanhi nito. Sa isang mabilis na galaw, iniwan niya ang lugar ng walang bakas. Ang pagkakaroon ng ganitong talentadong tao sa sekta ay isang biyaya, syempre, ngunit hindi niya alam na ang nagpa-trigger ng tribulation ay ang 8 taong gulang na si Celine. Marahil ay hindi siya magiging kasing kalmado kung malalaman niya iyon. Sa courtyard ng Pearlite Island, itinaas ni Severin ang kanyang ulo at seryosong tumingin sa mga ulap sa kalangitan. Nagsisimula ng magpanik si Diane at ang mga babae, lalo na si Diane, na nag-aalala kung paano haharapin ni Celine ang ganoong kapahamakan. Ang aura na nagmumula sa mga ulap ay may dala ng malawak na kapangyarihan ng langit at lupa, at kahit hindi direktang nakaharap sa kanila, ang aura na tumatagas ay hindi kayang depensahan ng kahit sinong level 4 Supreme Saints. Bakit hindi pa lumalabas si Celine? May nangyari ba? Tanong ni Diane. Nang makita si Diane na nagsisimulang mapanik, nilapitan siya ni Severin at niyakap upang aliwin. Huwag kang mag-alala, halos ganap nang na-activate ang mga meridians ni Celine, at hindi magtatagal bago siya lumabas. Bagamat nag-aalala rin si Severin kung makakaligtas ang kanyang anak sa tribulation, mahigpit niyang minomonitor gamit ang kanyang divine senses ang kaligtasan ni Celine. Handa siyang kumilos agad kung may masamang mangyari. Hindi naglaon, ang aura ni Celine ay biglang sumabog at nag-breakthrough sa Supreme Saint, tulad ng hula ni Severin. Pagkatapos ng breakthrough, kinonsolide niya ang spiritual energy sa kanyang energy core at pagkatapos ay lumabas upang harapin ang tribulation. Huminga ng maluwag si Diane nang makita ang kanyang anak na lumalabas mula sa pintuan. Ayos ka lang ba? Tanong niya nang may pag-aalala. Puno ng excitement ang mukha ni Celine at mahinang sinabi, ayos lang ako. Kakagawa ko lang ng breakthrough sa Supreme Saint. Itinaas niya ang maliliit na braso upang ipakita ang dumadaloy na spiritual energy sa kanyang katawan. Hindi napigilan ni Diane ang tumawa nang makita si Celine na naghihintay ng papuri. Magaling, Celine. Ngumingiti si Celine ng puno ng kabataan matapos mapurihan. Halos walang katapusan ang kanilang usapan, dumating si Severin at sinabi, magpapatuloy tayo pagkatapos malampasan ni Celine ang tribulation. Tumingin si Severin kay Celine at sinabi, inumin mo ang Greenwood pill upang maprotektahan ang sarili habang tinatawid ang tribulation. Pagkatapos ay inilabas niya ang isang essence-rich Greenwood pill mula sa kanyang storage ring at iniabot kay Celine. Kabanata 2010. Ang Greenwood pill ay isang 6th grade high-rank pill na kilala bilang isa sa pinakamabisang healing pills sa lahat ng 6th grade healing pills. Ginawa ito ni Severin matapos niyang matanggap ang kaalaman mula sa Alchemy Tower at inihanda ito kung sakaling kakailanganin sa hinaharap. Ang Greenwood pill ay naglalaman ng kasaganaan ng life's essence, at kahit ang mga nasa bingit ng kamatayan ay maaaring mailigtas mula sa kamatayan. Pagkatapos ibigay ang Greenwood pill kay Celine, nag-alala pa rin si Severin at nagpasya na ibigay ang kanyang defensive spiritual treasure, ang Dark Gold Bell sa kanyang mahal na anak. Kunin mo ang Dark Gold Bell ko. Paprotektahan ka nito. Ang Dark Gold Bell ay isang spiritual treasure na may katangian ng parehong atake at depensa. Ang enerhiya sa loob nito ay bumubuo ng vitality ng langit at lupa, at walang silbi ang ordinaryong atake upang masira ito. Bagamat magulo ang Thunderbolt Tribulation sa harap niya, tiwala si Severin na ligtas na malalampasan ito ni Celine. Ang kumpiyansa ni Severin ay nagmula sa kaalaman na may iisang bout lamang ng tribulation. Ang ordinaryong practitioners ay halos hindi makakaranas ng ganitong tribulation bago makapag-breakthrough sa Royal Paragon, at kahit noon, kadalasan ay 3 Thunderbolt Tribulations lamang. Samantalang ang Supreme Paragons ay may 6 na bouts, at ang Celestials ay may 9 na bouts. Ang Thunderbolt Tribulation ni Celine ang pinakamahina sa lahat, dahil na-invoke niya lamang ang kapangyarihan ng langit at lupa dahil sa kanyang talento at hindi dahil siya ay isang Royal Paragon na lumalabag sa natural order tulad ng Royal Paragons.
Dahil dito, medyo sigurado si Severin na hindi malalagay sa panganib ang kaligtasan ni Celine dahil iisang bout lamang ang kanyang pagdaraanan. Salamat, Kai, tumanggaw si Celine at kinuha ang Dark Gold Bell gamit ang kanyang kamay. Nagsimula nang magwala ang mga kidlat sa kalangitan, na para bang sumisigaw ang langit at lupa sa kanya. Gaya ng inaasahan, isang malakas na click ang narinig at isang kidlat ang nagmula libu-libong milya ang layo bago tumungo mismo kay Celine. Ang shockwave mula sa strike ay nagpaikot ng hangin na dumaan sa Pearlite Island. Unti-unting nawala ang spiritual energy. Agad na naglagay ng kanilang spiritual protective shield sina Severin at ang iba upang hindi matangay ng malakas na hangin. Nang tuluyang hamupa ang kidlat, lumitaw ang imahe ng isang millstone-sized bell sa ibabaw ng ulo ni Celine, kumpleto sa mga komplikadong prinsipyo ng langit at lupa na nakaukit dito. Isang divine light ang nagliwanag, at isang itim at dilaw na aura ang lumitaw mula sa wala upang ipagtanggol si Celine mula sa mga kidlat na tumutugis sa kanya mula sa kalangitan. Sa wakas, nakahinga ng maluwag si Diane nang makita iyon. Hindi nasaktan si Celine kaya mabilis siyang lumapit at taimtim na nagtanong, "Ayos ka lang ba, Celine?" Nakaligtas si Celine sa Thunderbolt Tribulation dahil sa Dark Gold Bell, ngunit bahagyang hamina ang kanyang spiritual energy. "Huwag kang mag-alala, Nay. Ayos lang ako. Malaki ang naitulong sa akin ng bell ni Itay.